mananagumpay? Ganyan po bang magsalita ang isang mananagumpay? O, sabihin niyo po ito ng may kapangyarihan. Sige po, ikaw ay higit pa sa isang mananagumpay. Dahil kanino? Dahil kay Kristo Jesus na nananahan sa bawat isa sa atin. Amen. Bigyan po natin siya ng papuring palakpak. Hallelujah. Our series is about the beauty of life. Maganda po ba ang buhay, kapatid? Si Jesus ay naparito para bigyan ka ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ngunit ang ganda ay hindi naman, kapag sinabi natin ang buhay ay maganda, hindi ibig sabihin wala ng mga problemang dumarating sa buhay natin. Tandaan po ninyo, roses are beautiful but it is full of thorns. Di po ba? Maganda ang rosas, pero may tinik din po ito. Kaya nag-iingat tayo kapag ito'y ating hinahawakan o kapag ito'y ating kinukuha. Pero kung tatanungin ko po kayo, when you see yung mga halaman ng rosas, ano po ang unang-una ninyong sinasabi? Matinik o maganda? Ano po? Maganda. Di po ba kung ikaw ay pupunta sa Baguio, dun sa may Burnham Park nila, yung Burnham ba yun o yung sa The Mansion na may fountain, tapos ang daming mga halaman. So kapag nakakita tayo ng mga bulaklak na rosas, hindi naman natin sinasabing ang dami namang tinik nito. Anong sinasabi natin? Napakaganda, iba't iba ang kulay at may angking bango din ito. Amen. So sana po sa buhay natin, in order to see the beauty of life, we need to focus not on the difficult things, not on the dark moments, not on the challenges, but to the one who gave us the courage and the authority to overcome these challenges in our lives. Amen? So ang ating pong pag-aaralan ngayon is about overcoming challenges. At ang atin pong teksto ay nasa 1 Peter chapter 5, verses 6 to 11. So ito po ang mga talatang ito'y atin pong pupuntahan as we discuss the Word of God. Tignan po ninyo yung larawan. Na ano po nga sabi, you can picture. Magpatalan niya. So ibig sabihin, he is focused and determined na makarating siya sa finish line ng maluwalhati. So ang sabi po ng isang kasabihan, ang sabi po niya, no challenge, no change. Kapag daw po walang mga hamon, walang pagbabagong nangyayari sa atin. Totoo o hindi? Kasi ang hamon ng buhay, nagpapatatag ng pananampalataya, nagpapabago ng perspective ng isang tao, at kung minsan lalo tayong nare-refine yung character po natin. Di po ba sabi ng mga ngaral, sorrow is better than laughter because sorrow refine the hearts. Yun daw sorrow, pinapalawak niya yung kaunawaan po natin. So, okay lang po dumaan tayo sa mga challenges kasi may nais baguhin, may nais idagdag, at may nais ituro ang Diyos sa bawat isa. So, sa umagang ito ang ating pag-aaralan, paano po natin ma-overcome yung mga challenges sa buhay? Alam ko po, iba-iba yung challenges natin. Yung iba nagko-cope up sa mga kawalan sa buhay, nawalan ng mahal sa buhay, amen, nawalan ng trabaho, o pagkatalo sa anumang laban. Amen. Yung iba naman, ang laban nila ay sa sakit at karamdaman na kasalukuyan ay kanilang pinagdadaanan. Yung iba naman ay problema sa pamilya. Ngunit kahit anuman po yung problema natin sa umagang ito, tandaan mo kapatid na ikaw ay higit pa sa isang mananagumpay. Amen. Ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 6, so ito po yung unang hakbang kung paano tayo magtatagumpay sa mga challenges na ito. Ano po ang sabi niya? 1 Peter chapter 5 verse 6. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. So the first step towards victory is humility. Sabihin nga po natin, be humble.
Sabi po niya sa wikang Ingles, humble yourselves before the mighty hands of God. Ibaba mo daw ang iyong sarili sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Ang makapangyarihang kamay that parted the Red Sea para makadaan ang bayang Israel. Ang makapangyarihang kamay na promotekta sa kanila upang kahit dumating ang anghel ng kamatayan, ang bayang Israel ay protektado. Amen? Ang makapangyarihang kamay that calms the storms nang ang kanyang mga disipulo ay nasa karagatan, nasa ilog in the Sea of Galilee. Ang makapangyarihang kamay that fed the 5,000 men. Ang makapangyarihang kamay na siyang nagligtas sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi niya, humble yourselves before the mighty hand of God. Alam po ba ninyo, when we are in the moment of challenges, may gustong ipakita ang Diyos sa atin. We cannot do it on our own. Sometimes we try to be the savior of everything. Kung ikaw ay magulang, akala mo ikaw na yung tagapagligtas ng iyong pamilya. Kung ikaw ay pastor, akala mo ikaw yung tagapagligtas ng lahat ng problema ng iyong mga miyembro. Kung ikaw ay boss sa isang kumpanya, akala mo kaya mo lahat na isolve ang mga problema sa loob ng kumpanyang yan. Pero tandaan po natin, God owns everything. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya po ang sabi ng salita ng Diyos, awit 24 verse 1, the first step towards humility ay kilalanin mo na ang lahat ng bagay ay pagmamay-ari ng Diyos. Kung siya ang nagmamay-ari, ibig sabihin siya ang may control nito, hindi ikaw. Sabihin mo dyan sa katabi mo, hindi mo kontrolado ang lahat. Amen. Amen. Because God is the owner, then He is the one who is in control of everything. Ang lahat sumusunod sa Kanya kasi Siya ang may-ari. Kaya nang sinabi niya na that the storm be calm, sumunod ang hangin, sumunod ang alon. Siya yung Diyos na nagsabi siguro sa mga isda, sabi niya nang walang makuha si Peter, o yung mga isda tinawag niya, amen? Nang sabihin niya kay Peter na ibaba mo ang net, sumunod ang mga isda sa karagatan. Bakit? Kasi siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Amen. We do not own anything in this world. Kaya ang sabi niya, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Hallelujah. Wala ka bang pera, kapatid? Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Mayroon ka bang sakit at karamdaman? Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Yung buhay mo, yung katawan mo, yung kalusugan mo, sa Kanya nagmumula. Hello? Pinanghihinaan ka ba ng kalooban? Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kalakasan. Kaya ang sabi niya, the joy of the Lord is my strength. Nanghihina ka ba sa iyong pananampalataya, siya ang Diyos na nagsabing He is the lifter of your head. Hindi kanya pababayaang manatiling nakalugmok sa kung anuman ang problema mo, kapatid. God owns everything. Yun ang unang dapat na makita natin. Wala naman tayong pagmamay-ari talaga. Hello? Bakit parang hindi nyo matanggap? Hallelujah. So everything na we worry about, actually, they all belongs to God. Kung siya ang nagmamay-ari, ang Diyos ang may karapatang bumawi, ang Diyos ang may karapatang magpala, ang Diyos ang may karapatang magparami nito or magmultiply nito. Amen? Sinong nagmamay-ari ng lahat ng bagay? God owns everything. At dahil God owns everything, the half-truth of that is, we own nothing. Kung minsan we burden ourselves with so much things. Yung ang akala natin, yung mga problema natin, tayo ang dapat nagsusolve. Akala natin, kaya natin sa pamamagitan ng sariling lakas. Sa una siguro, oo. But we cannot keep that throne because that throne belongs to Jesus. Amen? He is the Savior. He is our Redeemer. Ang sabi po ng Mangangaral chapter 5, verse 15, ito sino po ang sumulat ng Mangangaral? Si Haring Solomon. How the Bible describe him? He is the wisest king that ever lived. Hindi lang siya matalino, ano pa?
Mayaman. Maraming alam. Ayan, may garden siya, marami siyang accomplishment na ginawa. Marami rin siyang lovers. Marami siyang asawa. May legal at may concubines. Marami. Nasa kanya na halos lahat ng bagay. Pero ano ang sabi niya patungkol sa buhay? Kung paano yung tayo'y walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Yan ay galing sa taong meron ng lahat ng bagay. Kaya ang sabi ni Job, when everything was taken away from him, ang sabi niya, hubad akong lumabas dito, hubad din akong babalik sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang kumukuha, purihin ang Diyos. Kapatid, wala naman tayong pagmamay-ari. Yung mga anak natin na wino-worry natin kung makakapagtapos sila ng pag-aaral, anong sabi ng salita ng Diyos? Psalm 127 verse 3, children are a gift from the Lord, they are a reward from Him. Kanino sila? Kanino sila? Kanino sila galing? Sa Diyos, tagapamahala ka lang. So kung sila'y pag-aari ng Diyos, pababayaan ba sila ng Diyos? Kung mayroon tayong sakit sa ating katawan, anong sabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo'y pinagaling na. Kanino ba galing ang buhay na to? Sa Diyos din. Kung minsan nagwo-worry tayong masyado sa buhay po natin, pero tandaan mo, kahit yung katawan mong yan, hindi rin sa'yo. Hiram din na binigay ng Panginoon. So kung sa Kanya galing, siya ang nagsusustain, siya ang nagpapalakas. Kung kanino ka dapat kumapit? Sa Kanya. Amen. Actually, wala naman tayong dala kahit yung mga kayamanan natin ngayon, pinahahawak lang ng Diyos sa atin. Kaya huwag kang masyadong mag-worry sa lahat ng bagay. Amen? Binigyan ka ng Diyos ng hininga, pinabayaan ka niyang, pinahintulot niyang mabuhay ka dito, pababayaan ka ba niya? O parang hindi niyo alam ang sagot. Pababayaan ka ba ng Diyos? Hindi. Amen? Because everything na nilikha ng Panginoon, binigyan din niya ng ability and provision. Nung minsan, saan ba kami pumunta? Pumunta kami sa cafe, Sinukuan, kasama si Apong Romy. Dumaan po kami dun sa Mapalat. Mapalat ting house kareta. Tapos sabi na, okay, hanggang keni kamu, nanong house kanta? Mangumpe, at inya kanong kananing damulag. And then I was reminded, sabi ko, yung bang mga damo, sino ang nagpapatubo? Ang Diyos. Pati tang damulag, God provided provision for them. Hello? Kaya sabi ko, wapin niya, Lord, yung damulag at inyang dikot. O yung tao na ngatin mo. Hello? Sabi mo naman kasiping mo, yung damulag nga, pena nam nen dikot. Lord, peglikhanen dikot, di ka pa. Hello? Hello, mga kapatid. Akalain mo may bakanting lupa, wala namang nagtanim, walang nag-alaga, pero may damo. Yung iba nagagalit pa nga, panemong lalako, pero ating damulag na naghihintay para doon. Hindi sila pinababayaan ng Diyos. Yung mga ibon, potang memwa kampali ating menakbag. Amen? Yun ang nagsisilbing pagkain nila. Hindi sila ang nagtanim. Alway lang may mupo, lela may gastos. Bubuak mo niya mo, migkadakeya pa. Are you with me? Ipapasok mo na lang sa bodega, pero dininane pandake ang Lording ibon. Bakit kasi yung miglikha? Hindi niya ito pinababayaan. O yugyugan ming kasiping mo na lupang peboren. Hallelujah. Huwag kang mag-inarte na parang pinababayaan ka ng Diyos. Amen. Dapat lahat ng tinatanggap mo, magpasalamat ka kasi wala naman. Wala naman talaga. Nung isilang ka, wala kang alam. Ngayon, nandami mong alam. Pinipilit mo pang magminsan yung alam mo. Nung isilang ka, hubot-hubad ka. Ngayon, iba't ibang klaseng kasuotan. Iba't ibang kulay, iba't ibang forma. May pang Korean, may pang millennial, may pang senyorita. Ang suot-suot mo. Pasalamat ka. We do not own anything. But God has clothed us with everything because of Jesus. Humility teaches us to be what? Ito ang napakaganda, bakit tinuturuan tayo. Kung minsan at our lowest point, pinapakita ng Diyos that apart from Him, we can do nothing.
Amen? Humility teaches us to be God-dependent and not self-sufficient. Kuminsan kasi akala natin kaya natin lahat. Maipapanalo ko ito, maigagawa ko ito, mapapatapos ko ito. Hindi ikaw, kapatid, ang Diyos ang makagagawa nun. Dumepende tayo sa Panginoon. Kapag dumepende ka sa sarili mo, you will get frustrated. Amen. Ano po yung unang hakbang para ikaw ay magtagumpay? Pakisabi mo sa katabi mo yon. O ngayon, sabihin mo sa sarili mo ng 3 beses. O, bili meng lagyo mo, be humble, Jonah, amo. Huwag mo nang isipin, sana yung asawa ko para kayayay ni. Ang isipin mo, para sa'yo yan. Para sa'yo yan. Amen. The second one, 1 Peter chapter 5, verse 7. Gasgas na gasgas ito. Ang sabi niya, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Verse 7 is always quoted. Pero ang susi para magawa natin yung verse 7 ay yung verse 6. Amen. Ano yung sabi ng verse 6? Magpakababa tayo sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Kapag ibinaba mo ang iyong sarili sa Panginoon at inamin mong ito'y hindi mo kaya, malaya mong maibibigay sa Kanya ang lahat ng iyong problema. There was a testimony about a woman na laging sumasakit ang kanyang paa, sumasakit yung kanyang balakang, pabalik-balik siya sa doktor dahil sa sakit na yon. Nung liwasan lo, ay aranasan nyo na po ita. Nakakita ito. Kaya pa nang masakit ni Metong, ita na namang Metong, ita na namang gulot. So, ganun ang buhay niya and he was very burdened by it. Pero alam po ba ninyo, ngayon nakakalakad na siya, nakakaakyat na siya sa 2nd floor. Sa tingin po ninyo, anong nangyari sa kanya? Kayo, iba ang iniisip niyo. Nino kaya yung kukwento ng pastora? Sabihin mo kaya Marites, mo. Ano po kayang nangyari? Bakit dati na hindi siya makaakyat sa 2nd floor ng kanilang bahay, ngayon na nakakaakyat na? Na? Gumaling? Naka-elevator, bongga talaga naman. Nagpa-elevator. Ang pang summa cum laude idea po yon. Okay, nagpa-elevator, yung iba gumaling, yung iba, anong sagot? Na? Ano po? Ano daw? Nag-pray? Pwede? Alam po ninyo, nagpapayat siya. He lost almost, nung hindi ako magkakamali, ilang pounds. Bakit po? Listen to this. May lesson po yung istorya ko sa inyo. When the weight was lifted up, the pain gone away. Hello? Nung yung bigat umalis, naalis, nawala din yung sakit. Sa buhay po natin kung minsan, kaya iba-iba yung nararamdaman natin kasi binubuhat natin ang mga bagay na hindi naman natin dapat buhatin. Yung problema ni kapatid, narito. Yung problema ng pamilya, narito. Yung problema sa church, narito. Akala mo tuloy ikaw si Sharon Cuneta nang sabi mo, pasan ko ang daigdig. Pero napakatindi po ng story na yon. When the weight was lifted up, the pain was gone. Kaya po nais ng Diyos ang sabi niya, ipagkatiwala ninyo. Sa ibang translation is, throw away your worries unto the Lord. Bakit? Kasi nakakapagpabigat yon. Kapag yung mabigat na yon, patuloy mong binuhat, naaapektuhan ka mentally, emotionally, physically. Lahat yan related sa buhay natin. Kaya po sometimes we are put in the lowest moment in our lives to see that we have the greatest God in our lives. Sometimes we are put in the darkest moment so that we can see that the God that we serve is the God of light. Amen. Kaya kapatid, sa umagang ito, ano man yung bigat na binubuhat-buhat mo, sabihin mo sa katabi mo, hindi mo yan dapat pasanin.
Ibigay mo lahat sa Diyos. Iiyak mo lahat sa Diyos yan. Amen. Yung pamilya mong matagal mo nang pinapanalangin na habang pinapanalangin mong magbago'y laling tumitindi, ibigay mo sa Diyos kasi hindi naman ikaw ang makakapagpabago niyan, hindi ikaw ang lumikha dyan. Ginawa mo na yung part mong ipanalangin siya, then leave the rest to God. Leave the rest to God. Amen. Amen. Si Paul nga may thorn in the flesh na gusto niyang maalis. Ang sabi niya, 3 times I prayed. Pero anong sagot ng Diyos? My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Kaya po mga kapatid, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Be thankful to Him. Be thankful why? Because He is our hope. Lagi mong tignan na mayroong pag-asa sa buhay. Ang sabi po ng awit 145 verse 13, Hallelujah. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay, ano daw po ang Diyos? Tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Bakit? Kasi totoo siya sa kanyang mga salita. Hindi sinungaling ang Panginoon. Yung senses natin sinungaling, yung nakikita ng mata natin pag minsan deceptive. Pero yung salita ng Diyos, totoo yan sa buhay po natin. Amen? Umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Kapag inaatake tayo ng pagkatakot, sabihin natin that God is with us. He will never leave us nor forsake us. Amen. Anong sabi niya dyan? Di ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Pwede mo bang sabihin sa sarili mo yon? Hindi ako binibigo ng Diyos. Hallelujah! Ang Diyos ay tapat sa akin. Ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Amen? So maibibigay mo sa Kanya kasi mabuti siya. Tapat siya sa atin. At isa pa, He is our help. Ang Diyos ang tumutulong, ang sabi ng kasunod na verse ng awit 145, verse 14 to 15, siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. O, sino pong may mga problema? Pakitaas ang dalawang kamay. Oy, mag-worry ko po, karening alang problema. Na po, okay kayo mo po. Na? Siguro yung ibang sabi, Pastora, mo po duwang gamat at duwang bitis. Tuki-tuking problema daratang kanako. Amen? Kung minsan po talaga may dumarating na ganon sa buhay po natin. Hallelujah. Katulad nga po ng mga nagdaang nangyari na wala ang kapatid, tapos nawala na naman ang kapatid. Pero purihin ng Panginoon, ang Diyos po natin ay patuloy na nagbibigay kalakasan sa atin. Amen? He is our very present help in times of trouble. Kaya ang sabi niya, siya ang tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. At sa pagkalugmok, sa panghihina ay kanyang hahanguin. Kapatid, sa totoo lang, pag minsan nagtatapang-tapangan lang tayo. Pinapakita lang natin kaya natin, okay tayo. Amen? Kasi wala namang superwoman at wala namang superman. Amen? Tinatablan din tayo ng mga problema. Aminin. Umiiyak din tayo, hindi nga lang sa lansangan, sa loob lang ng kwarto. Amen? We are, yung truth ng salita ng Diyos kung minsan, alam po ninyo, magaan sabihin ng Diyos ay mabuti kapag mabuti ang lahat. But sometimes we are telling the truth in tears. Amen? Ito sasabihan mong, my God shall supply all my needs kahit akakit mo, wala kang ngitun. That God is the healer, that by the stripes of Jesus I am healed hanggang mamalipit kaking sakit. Amen. Pero alam po ba ninyo, truth is truth. Our God is ready to help, He is willing to help, and He is able to help. Kaya niya at gusto niya na tulungan ng bawat isa. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Totoo naman. Hindi tayo nabubuhay dito kundi dahil sa tulong ng Diyos. Even the atmosphere,
yung planeta. Kung hindi yan hawak ng Diyos, kung hindi yan binabalansin ng Diyos, wala rin tayo dito. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. Anong sabi niya? Cast all your cares. Be thankful because He is our hope. Be thankful because He is our help. At ang maganda sa tulong na bigay ng Diyos, a very present help. Sabihin mo sa katabi mo, never nag-absent ang Diyos sa buhay mo. Amen. Never nag-absent ang Diyos sa buhay po natin. Hallelujah. At kapag may challenges, napupuno ng lungkot ang puso natin, pinanghihinaan tayo kuminsan ng pananampalataya. Kaya yung pangatlo, anong sabi niya? 1 Peter chapter 5 verse 8. Ang sabi niyang ganyan, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. So kahit po dumaan tayo sa pagsubok, kapatid, huwag kang panghinaan ng loob. At wala nang nag-amen. Isa sa inaalis ng kaaway at gustong alisin ay yung apoy ng ating pagmamahal sa Diyos. Kaya nga po yung ating theme this year, ano po yun? I-remind ko lang po kayo, Romans chapter 12 verse 11, ang sabi niya, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Amen po? Kung minsan tayo kapag nabibigo, dadami tayong Diyos. Kunwari, miglolo kami, busted, kaya ko simba. Balo mo, bayo ka pa migkakrasing ginuwa tune. Hello? Sino bang nauna? Yung piglolon mo, oy Lord? O kung nanligaw ka, 17 years old. Amen. For 17 years, nabuhay ka, nawala siya. So, ibig sabihin, the following years in your life, kaya mo pa ring mabuhay. At wala nang o nag-agree sa akin. Ibig sabihin, mabigo ka man sa pag-ibig, mayroong Diyos na palaging umiibig sa'yo. Amen. Balaan po masay kong kumbensyon. Ako man lupang bigo kayong pag-ibig. Example lang po yun. O kaya may pinapangarap ka, may pinapanalangin ka, hindi tinugon ng Diyos. Kuminsan, lumalayo ka rin sa Panginoon. Alam mo ba, doon mo lalong higit kailangan ng Diyos sa buhay mo. Hello? Kasi, yung mga challenges sa buhay, it's either na patatatagin tayo o ibabagsak tayo. Kuminsan, dahil sa sobrang kalungkutan, sa sobrang pagkabigo, nanlalamig yung ating pananampalataya sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag mong hayaang manlamig ka sa Diyos. Problema lang yan. Amen. Mas malakas ang Diyos mo. Girlfriend niya yan, no? Kaya crush siya mo yan. Mas magaling ang Diyos natin. Amen? Keep the fire burning in our hearts. Kaya ang sabi niya, be alert and awake. Dapat lagi tayong gising. Lagi tayong alisto. Kasi ang hinahanap ng dyablo, kung paano ka pabagsakin. Gusto niya na bumagsak ka, especially today, na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon with all the wars and natural calamities. At sabi ng Hebreo, di ba, Hebreo 10, 24 to 25. Ang tagal-tagal nang naisulat niyan, pero anong sabi niya doon? Huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa gawain ng Diyos, gaya ng ginawa ng ilan, kundi magpalakasan kayo, lalo na't nakikita ninyong nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Nung isulat yon, nalalapit na, di ibig sabihin, mas lalo ngayon. Mas lalo ngayon na nalalapit na. It is our prayer na datnan tayo ng Diyos na masigasig, matatag na nananampalataya sa Kanya. When everything fades away in our lives, ang pananampalataya mo lang, kapatid, ang magsusustain sa'yo. I tell you. Ang pananampalataya mo lang ang mag-aahon sa'yo. Ang pananampalataya mo ang magpapalakas sa'yo. Amen? So keep the fire burning in our hearts. At sinabihan din tayo ng Diyos para makalaban tayo sa ating kaaway, keep on or put on the full armor of God.
Mahaba-habang usapan nito, ngunit babasahin na lang natin to remind you kung ano ang dapat isinusuot ninyo para lagi kayong handa sa labanan. Tignan mo nga ang kasiping mo, awake and alert. Na? Gising po ba? Lawan niyo po tating matutod. Wala naman. Anong sabi niya? Maging handa kayo. Sabihin mo sa katabi mo, maging handa ka. Paano tayo magiging handa? Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Alin yon? Ang salita ng Diyos. Maraming kasinungalingan nasa paligid natin. Maraming kasinungalingang sinasabi ang kaaway to deceive us. So dapat alam mo ang katotohanan. Isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Ikaw na ngayon kapatid ay ang katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Tandaan mo, hindi ka na alipin ng kasalanan, alipin ka na ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas. Ayan. Ng pagiging handa saan? Sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. So, ang dapat mong gawin, huwag kang magmukmok, magbahagi ka ng salita ng Diyos. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya. Faith is our defensive weapon. Na kapag may araw ang kaaway, napoprotektahan tayo. Hindi tayo natatamaan kasi may panangga tayo. Alin? Ang pananampalataya. Hello? Hello? Anong ginagawa ng pananampalataya? Na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Sabihan mo kayong kasiping mo, maka-helmet ka. Ang helmet sa ulo. Protektahan natin ang lahat ng naiisip natin. Amen. Hello? At ika nga balitan, meteya, masa iyabuntok meteya, kay mesa ikabuntok. Ano ngayon ang iisipin mo? Yako na naman nata, yako na yata. Amen. Hallelujah. Hello? Totoo po ba yon? Pag minsan po, pinaglalaruan tayo ng ating isip. Menalbe kang telenovela, ika-anim na utos. Ikit mo itang lalaki at inyang babae. Sekeneking kotse, niyan datang yung mister mo, makakotse, si Silipa, menong at inya na mga beng. Babae. Bakit? Nakakay Georgia. Bakit? Hallelujah. Kasi yun ang nilalagay natin sa isip natin. Nung Friday, ang sabi ng isang kapatid, at niya kanong kingwa, may sakit siya gulot, sabi na ng asawa na, pa-check up na ko. Ang sabi daw niya, dami daw pumasok sa isip niya, baka daw may makitang buto na nakalisang na kailangan niyang maoperahan. So sabi niya, ayusin mo yung iniisip mo. Hello? Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo yung iniisip mo. Lalo na kapag may naririnig tayong danger na nangyari sa paligid natin, sa ayaw at natin sa gusto, naapektuhan tayo. Tama po ba? Halimbawa, may nabalitaan kang namatay, iba't ibang klaseng sakit, tapos may naramdaman ka rin sa katawan mo, kung ano-ano nang guni-guni ang pumapasok sa isip. Sabihin mo sa katabi mo, isuot mo ang helmet ng kaligtasan. Amen. Ang gapong tamo makamotor, siguraduhan tamong maka-helmet tampane. Para maprotektahan ang isip natin sa mga hindi tamang isipan. At, siyempre, kamo dapat maka-helmet, meron ka ring tabak. At ang tabak ay walang iba, kundi ang gamitin ng tabak ng Espiritu na walang iba, kundi ang salita ng Diyos. So kapag inaatake ka ng maling kaisipan, ano daw ang panlaban mo? Yung helmet protection, defensive weapon. Pero yung sword, offensive weapon. Ikwaya po. At ikang pandepensa, at ikang panlaban. Aluway tang nakapin tuturan, miyari na tuturan, hindi matatapos yung laban ninyo. So dapat may pang-depensa ka at may pang-opensa ka rin. And our offensive weapon is the Word of God. So kung dinadatnan ka ng takot na gayon, anong sasabihin mo?
Hindi espiritu ng takot ang ibinigay sa akin ng Diyos, but the spirit of power, love, and of a sound mind. Amen. O kaya paalalahanan mo yung sarili mo, whatever is true, whatever is noble, whatever is of praise report, think about such things. Ang sabi ng Philippians chapter 4, verse 8. O sabihin mo dyan sa katabi mo, tinakamambalas. Hello? In tabak po, dapat naman natikan tabak, mapurol neman. O kaya naman, may panaka, wala namang tulos. Amen. Wala na kamang balas. O, para tayo yung mga the five foolish virgins. Amen? May ilaw sila, pero wala silang langis. Namatay din yung apoy ng kanilang ilawan. Amen. Amen. Put on the full armor of God. At ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Tandaan mo kapatid, the Spirit that raised Jesus Christ from the dead is living in you. He is the giver of life. He is the giver of comfort. Amen? Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. I-meditate nyo na lamang po ito sa inyong tahanan at ikong assignment. At i-check natin ang ating sarili, suot-suot ko ba ito? Kasi kung hindi, madali tayong maigugupo ng kaaway. Amen? Amen. Then the next one, 1 Peter chapter 5, verse 9. The first sentence. Hello. Praise. Praise. 1 Peter chapter 5. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, resist the devil. Resist. Do not run from him. Ayan lang migay, man. Laya naman. Atin niya. Praise. Wala mas malago ko boses nandin. Praise. Tama ka niyan? Hallelujah. So ang sabi niya dyan, huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Ito po yung aking binanggit kanina, na hindi po espiritu ng pagkatakot ang ibinigay ng Diyos sa atin, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Sabi rin sa Santiago, resist the devil and he will flee from you. Kulang pala. Sabi niya, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. The pattern of the Bible is consistent. Parang ito ang sabi niya, humble yourselves before the Lord. So sabi niya rin sa Santiago, submit yourself to the Lord. Kapag pinasakop mo yung sarili mo sa Diyos, labanan mo ang kaaway, lalayuan ka niya. Alam po ba ninyo, the devil has no authority over you? Sure. Fully convinced na that the devil is under your feet. Walang magagawa yan sa buhay mo kung hindi mo siya pahihintulutan. Kaya take your authority. Take your stand on the Word of God. Amen. Hallelujah. Kaya po, hello. Praise. Ay, Mexican naman nata masyado. Hallelujah. Balam ko, kontraing kalaban talaga, ne? So sabi niyang ganyan, resist the devil. Si Gideon, he came trembling dahil sa takot. Pero nang marinig niyang salita ng Diyos, anong ginawa niya? Dati siya ang itinutumba ng kaaway, ngayon siya ang nagtumba sa kaaway. Hello? Si Moises, sabi niya, utal-utal ako, nagtatago siya in the wilderness. Amen? But because of the word of the Lord, dahil sa pananampalataya sa Diyos, kahit si Pharaoh, hinarap niya to bring the people of Israel out of Egypt. Kaya kapatid, you are stronger than you think. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Bakit? Kasi the battle does not belong to us, it belongs to the Lord.
Lahat ng battle, pinanalunan na ni Jesus 2,000 years ago. Ang kailangan na lang po ngayon ay mabuhay tayo dun sa katotohanan na ikaw ay nagtagumpay na. Amen? Amen. So ang sabi niya dyan, hindi espiritu ng kaduwagan, espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Sa wikang Ingles, sound mind. Malinaw na pag-iisip ang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. And then if we resist the devil, we should rely on Jesus. Ito po'y isang paalaala sa atin ang sabi ng Hebreo chapter 12 verse 2. Ano po sabi niya doon? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. So kanino daw po natin itutuon ang ating paningin? Kay Jesus lamang po. Amen. Kasi si Jesus ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Huwag dyan sa problema mo. Amen. Huwag dyan sa sakit at karamdaman mo. Huwag dyan sa kawalan mo. Amen. Huwag dyan sa pagkabigo mo. Ituon mo ang iyong paningin kay Jesus na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Amen. And then the last one, 1 Peter chapter 5 verse 9, yung second sentence, ang sabi niya, tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Totoo naman talaga yon. Kapatid, hindi lang ikaw ang may problema. Ikaw mo po yung ating problema kayong pera. O te ako pumakibot. Kung na may kasiping mo, tingnan naman problema kayong pera yan. Ikaw lang ba ang may problema sa pamilya? Hindi. May problema lahat. Pumunta ka sa ospital, akala mo ikaw lang ang may sakit. Ang dami-dami doon, iba-ibang pinagdadaanan. Pero nagpapatuloy sila sa buhay. Isa pa pong bagay that we can conquer the challenges in our lives is to be inspired by others and be an inspiration. Kaya ang sabi ni Peter, gaya ng alam ninyo, na ang lahat ay nagdaranas din ng ganyang kawalan. Kung namatayan ka ng mahal sa buhay, kapatid, hindi lang naman ikaw ang namatayan. Amen? Kung nalampasan nila, malalampasan mo rin. Kung hindi mo na sa isip mo, hindi mo na kayang magpaaral ng iyong mga anak, tapos isipin natin, ikaipin, makaniniyawo, bro, misad-sadlo. Nakukuha po ba natin yon? So, nai-inspired tayo sa buhay ng iba. Tignan mo yung katabi mo. Ano kayang inspirasyon ng makukuha nyo dyan? May inspired kayo po o may expired? Na? Oo. Bakit po? Because our pain has purpose. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 1 verse 4, inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Tignan po ninyo, no? Kapag may problema ka, i-comfort ka ng Diyos. Bakit kanya i-comfort? Oo, para kapag may nangangailangan ng comfort, may maibibigay ka kasi naramdaman mo. Katulad po ninyo, dati kang drug addict, pinalaya ka ng Diyos. Ngayon, may nakilala ka na ganun din ang struggle niya sa buhay. So yung kagalingan, yung kalayaang tinanggap ng Diyos, nasi-share mo ngayon sa iba. Di po ba? Hello? Amen. Amen. O, dati kang mahirap, tapos yumaman ka dahil sa biyaya ng Panginoon, may nakita kang mahirap, nasi-share mo ngayon yon. Kaya kapatid, ang problema mo sa buhay, binibigyan ka ng kalakasan ng Diyos at sa darating na panahon, your test will become a testimony to others. Kaya wag po tayong susuko. Kasi kapag napagtagumpayan mo yan, may pakinabang ka at may makikinabang din na iba. Hello? So when you experience healing, kapag pinagdadaanan mo yun, masakit. Masakit sa katawan, masakit sa isip, masakit sa bulsa. But once
you have overcome that sickness, someone will come along your way who is also experiencing that sickness. Ikaw ang tamang instrumentong ibibigay ng Diyos sa kanya. The courage that you receive from the Lord is the same courage that you can share to others. The healing that you have received from the Lord is the same healing that you can say to other people. Amen? So our challenges bring changes. Kung minsan, ano pong sabi niya sa Romans 5:3-4? Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Bakit po? Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga, at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Purihin ang Diyos sa mga taong matatag na naririto. Purihin ang Diyos na dahil sa mga pagsubok, ikaw ay natutong magtiyaga, kapatid. Purihin ang Diyos dahil sa mga pagsubok na yan ay nagbunga ng pag-asa sa bawat isa. Kaya nga narito ka pa eh. Ang dami mo nang pinagdaanan pero buhay na buhay. Nakakangiti. Amen? Kahit kung minsan pilit, pero at least nakakangiti ka. Bakit? Kasi punong-puno ka ng pag-asa. Saan galing ang pag-asang yon? Dahil sa pagkatsagaan at katatagan na ibinigay ng Diyos sa iyo along the way of this life. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, you are an overcomer. And this is the good news, the last verse that we will read. Ang sabi niya, 1 Peter chapter 5, verse 10-11. Hallelujah. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon. So kapatid, ang pagtitiis hindi siya habang panahon. Ang pagtitiis ay sa loob lang ng maikling panahon. Hallelujah. At salamat sa Diyos, maybe this is your season na patapos na ang pagtitiis na dinadaanan mo. Ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ano ang gagawin ng Diyos sa iyo as you go through challenges in your life? Ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan. Hallelujah. Say it with me. Kaganapan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagis kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sa araw na to, kapatid, hallelujah, tanggapin mo ang kaganapan, ang katatagan, ang lakas ng loob, at pundasyong di matitinag na ibibigay ng Diyos sa atin. Hallelujah. So in times of challenges in our lives, ano po ang dapat nating tandaan from 1 Peter chapter 5 verses 5-11. I-recap lang po natin. 1 Peter. Ote, bisa. Next slide na. Ano po yung pinag-aralan natin? Sabihin mo nga, be humble. Be thankful. And then, be alert and awake. Be firm in faith. And be inspired by others. Hallelujah. Para sabay-sabay po nating isigaw, we can overcome challenges by faith. Amen. Keep the faith, kapatid, at ikaw ay higit pa sa isang mananagumpay. Hallelujah. Let us all stand on our feet.